Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ng nakangiti ang inyong katabi ng magandang umaga. Good morning po. At advance, Merry Christmas po sa ating lahat. 'Di ba, no? Pag tumungtong ang Bear Months, September 1, tayong mga Pilipino excited na excited. Baka nga yung ilan sa inyo meron ng decor eh. Kasi hindi tinanggal yung last year. No? So, nakakapanabik, no? Masayang masaya tayo dahil bare months na. At usapang Pasko, hindi nawawala ang bida sa hapagkainan. Walang iba kundi ang pagkain. Yan din ang bida o pinag-uusapan sa mabuting balitang ating napakinggan. Una, tandaan ninyo, hindi lahat ng mali ay kasalanan na kagad. Ulitin ko ha, hindi lahat ng mali ay kasalanan na kagad. Pero hindi kabaliktaran. Dahil lahat ng kasalanan ay mali. Maliwanag yan. Halimbawa, ang pagnanakaw, kasalanan yon, mali yun. Ang kasalanang mangalunya, ang kasalanang pumatay, mali yun. Pero inuulit ko, hindi lahat ng mali ay kasalanan na kagad. Halimbawa, nagkamali ako ng pagbabasa, ibig sabihin ba makasalanan na kagad ako? Nabulol ako, ibig sabihin ba makasalanan na kagad ako? Hindi. Nagkamali ako ng pangalan, napagpalit ko, imbes na tawagin ko si Pat, nasabi ko Angel. Ibig sabihin ba, makasalanan na ako? Pag nag-compute tayo, nagkamali, o nag-i-spelling tayo, nagkamali tayo ng spelling, ibig sabihin ba, makasalanan na tayo? Hindi. So, hindi lahat ng pagkakamali ay kasalanan na kagad. Pero, ang lahat ng kasalanan ay mali. Ganyan po yung nangyayari sa mabuting balita. Pag mali, ang gustong ipakahulugan ng mga Pariseo at mga Eskriba dahil sa kanilang pagiging mapag-imbabaw, ay makasalanan na sila, marumi na kagad sila. Una, ano bang sinabi sa mabuting balita? Yung paghuhugas ng kamay. Pag tayo'y kakain, tama naman na dapat tayo'y naghuhugas ng kamay. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka naghugas ng kamay, ay nagiging makasalanan na kagad tayo pag tayo'y kumain. Minsan nga, di ba? Pag tayo kakain sa fast food, sa labas, di ka naman naghuhugas ng kamay. Kakain ka sa Jollibee, pupunta ka ba sa CR para maghugas ng kamay? Diba? Kung saan-saan mo hinawak yung kamay mo. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, napakadaming virus. Nandyan yung Mpox, nandyan pa din ang COVID, uso na naman ang trangkaso. Kaya kailangan, mga kapatid, ang tama ay maghugas ng kamay. Pero hindi ibig sabihin, nagiging makasalanan na kagad tayo. Kasi hygienic naman talagang maghugas ng kamay. Baka mamaya kung saan-saan mo yan hinawak. Excuse ha. Kunwari, nangulangot ka. Tapos kakain ka. Ipinasok mo yan sa tenga mo at nanunuli. Tapos kakain ka. Excuse. Kinamot mo yung puwet mo. Tapos kakain ka. Excuse po ha. Kaya nga mga kapatid, mali na hindi ka maghugas, pero hindi ka agad nagiging makasalanan. Mahalagang paghuhugas ha. Ipinapaano natin to, binibigyang diin na dapat tayo naghuhugas ng kamay. Pangalawa, anong sinasabi sa mabuting balita? Na yung mga binibili natin sa palengke, dapat hinuhugasan natin. Tama yun. Pero hindi ibig sabihin hindi mo hinugasan, nagiging makasalanan ka na. Mali yun.
Kaya nga, di ba, pag bibili ka ng karne, lalo na sa panahon ngayon, di ba, uso mga kung ano-anong virus sa mga hayop, kailangan hinuhugasan natin ng mabuti at niluluto ng mabuti. Ganon din sa mga prutas na binibili ninyo. Mansanas, ubas. Minsan, no, naglalaway ka na kagad. Sige, kain na kagad kahit hindi pa hinuhugasan ng mga prutas na ito. Malay ba natin kung sino humawak nun? Kaya dapat hinuhugasan natin. Pangatlo, anong sinasabi sa mabuting balita? Yung paghuhugas ng ginagamit sa pagluluto. Tama naman na dapat inuhugasan natin ng mabuti yung kasangkapan sa pagluluto. Halimbawa, nagluto ka ng bagoong o ng buro. Tas hindi mo hinugasan, nagluto ka ng minudo. Nandun pa yung amoy at yung lasa ng bagoong. Tapos magluluto ka ng minudo. Kaya dapat hinuhugasan muna. Tsaka tayo magluto ng panibagong lulutuin. Mali. Pero hindi kagad makasalanan. Ito kasi yung binibigyang diin ng mga iskriba at mga pariseyo. Bakit? Mapagimbabaw. Ang mahalaga sa kanila, malinis, maputi, dalisay, sa panlabas. Pero ang tanong, yung kalooban ba nila malinis din? Dahil sa kanilang pagiging mapagimbabaw, anong sinabi ng Panginoon sa mabuting balita? Winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo ang turo ng tao. Para sa kanilang mas mahalaga, yung ginawa nilang batas, yung paghuhugas ng kamay, mas mahalaga yan kaysa sa 10 utos ng Diyos. Tatanungin ko kayo, anong mas mahalaga? Batas ng tao o batas ng Diyos? Maliwanag yun. Pero para sa mga iskriba, dahil sa kanilang pagiging mapagimbabaw, ang sinusunod nila, istriktong-istrikto sila sa ginawa nilang batas. Kaysa ang sumunod sa pinakamahalagang utos na ibinigay ng Diyos sa atin. Huwag tayong tutulad sa mga pariseyo at mga iskriba na mapag-imbabaw. Ipokrito. Sa term natin ngayon, plastic. Kala mo anghel. Kala mo ang linis-linis, pero sa kalooban, madumi, makasalanan. Pangalawa, ito po'y tanyag na tanyag at alam nating lahat ito. Anong sabi ng Panginoon sa mabuting balita? Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang lumalabas dito, ang nagmumula sa kanya. Maraming mga ibang relihiyon ang pumupuna sa atin, bawal ang ganyan, bawal ang ganito. Totoo naman, nasa Biblia yun. Hindi natin ipagkakaila yun. Bawal talaga. Sinasabi sa Biblia na bawal kumain ng dugo. Pero ang tanong, saan natin matatagpuan yon? Saan matatagpuan sa Biblia yon? Sa lumang tipan. Lumang tipan. Pero ito'y itinatama ng Panginoon sa mabuting balitang ating napakinggan. At saan natin ito matatagpuan? Sa bagong tipan. Ang Panginoon mismo ang nagtama. Totoo naman, hindi ang nakapagpaparumi sa tao ang pumapasok sa kanyang bibig. Halimbawa, ano bang sinasabi ng iba? Bawal kumain ng dugo. Ano bang ginagawa natin sa dugo? Ihaw. Nilalagay sa sinampalukan at tinola at dinuguan. Ibig sabihin ba kapag kumain ka ng dinuguan, magiging magnanakaw ka? Ganun ba? Lalabag ka na ba kagad? Yun bang magtutulak sa'yo para lumabag sa 10 utos ng Diyos? Hindi. Pangalawa, anong biyang pinagbabawal? Labang loob.
Ano bang ginagawa natin sa lamang loob? Bopis. Papaitan. No? Baka naglalaway na kayo dyan. Puro pagkain pinag-uusapan natin. No? Ibig sabihin ba, pag kumain ka ng papaitan at bopis, papatay ka na ba ng tao? It doesn't follow. Hindi ganoon. Dahil kapag kumain tayo ng pagkain, sa puso ba napupunta? Hindi. Saan napupunta yung kinakain natin? Sa bituka. At ang kapag kinain mo'y mais at kangkong at talbos, panigurado kinabukasan makikita kayo niyan. Mag-hello yan sa'yo sa CR. Ibig sabihin, yung kinakain natin, idinudumi lang din natin. Pero hindi ibig sabihin yan ang magtutulak sa'yo para gumawa ng mali. Ano ang nakapagpaparumi sa tao? Yung lumalabas sa kanyang bibig. Pagmumura, paninirang puri, pagchichismis. Ito'y nanggagaling sa tao, sa puso ng tao, na galit at puno ng inggit. Maninira ng tao, mangchichismis ng tao, magmumura. Bakit? Dahil galit na galit. Dahil naiinggit. Yun ay galing sa puso ng tao. At yun ang nakapagpaparumi sa kanya. Tandaan natin, mga minamahal ko mga kapatid, kapag may narinig na naman kayo sa ibang relihiyon, bawal yan, kapatid. Mapupunta ka sa impyerno. Mamatay ka sa inggit. Kumakain kami ng dinuguan na masarap. Hindi, joke lang naman yun. No? Pero mga kapatid, hindi yan ang makapagpaparumi sa atin, kundi yung mga ginagawa nating mga mali at mga makasalanan. Yun ang magdadala sa atin sa impyerno. Kaya magsumikap tayo na hindi lang pagandahin ang panlabas. Marami sa atin, paganda ng paganda yung katawan at mukha. Pagkatapos nating mamatay, mabubulok lang, uuurin lang yan. Ang mahalaga yung kalooban, dalisay na puso. Dahil sa pagsusumikap nating magpakabuti at magpakabanal, yan ang magdadala sa atin para tayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen.